may hangganan at walang hangganan. So sana po mga kapatid, ito po ay maging inspirasyon to mensaheng ito sa atin na tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Amen po ba? Okay, siguro po, let's bow our head at tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa buhay, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat sa gagawin mo ngayong umaga sa bawat isa sa amin na patuloy kang maghari at patuloy kang mataas sa umagang ito. Salamat Lord na buksan mo aming mga kaisipan upang maunawaan po namin ang iyong mga salita, sapagkat ang salita mo ay buhay. At ito magbibigay sa amin ng kalakasan. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, may bakante po ditong upuan. Yung mga nasa likod, baka pwede dito tayo sa harap at makapag-concentrate po tayo. Yan. Yung mga may bata po, okay lang. Pero yung mga gusto nyo makinig ng pulido, at sana po, wag po tayong magkwentuhan. Yan. Bigyan po natin ng oras yung Word of God. Amen po ba? Bigyan po natin ng oras ito. So, ano ba yung may hangganan? At ano ba ang walang hangganan? So sa Bible, dito natin mababasa na lahat na binabanggit ng Biblia ay totoo at napakahalaga. Kaya nga po, pag ikaw ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos, ikaw yung taong matatag at malakas. Pag ikaw ay nalalapit sa Word of God, ikaw yung tao na napapabuti ang buhay. Pero pag ang tao nalalayo sa Biblia, napapansin ninyo, nasisira ang buhay. Kaya napapansin nyo, bata hindi alam kung sino si Lord, hindi alam mag-pray, kaya ang kanyang buhay, palaki na palaki, nalalayo sa Panginoon at napapariwara ang buhay. Kaya napapansin nyo sa buhay natin at nakikita natin sa ating kapaligiran, kung bakit may mga bata na napapasama, bakit may batang napapabuti. So alam nyo na po yan. Kung bakit sila napapasama, kasi napapabarkada sa masama. Yan. Kung bakit ang bata napapabuti, kasi napapalapit sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po ito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya napapansin nyo, ang taong gumaganda ang buhay kasi nga napapalapit siya sa Word of God. Pero ang tanong dito, ano po ba yung may hangganan? Pag-aaralan po natin, mga kapatid. So sinabi po sa mga ngaral chapter 3 verse 1, sabi po diyan, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. Yun. So sabi sa lahat ng mundong ito, kaya sinabi sa English, to everything there is season, the time for every purpose under heaven. So lahat daw po, mga kapatid, ay may kanya-kanyang panahon. Pag sabi under the heaven o sa mundong ito yung sinasabi under heaven, yung earth. Tama po ba? So lahat daw na nakikita natin sa earth na ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. So bakit sinasabi ng Biblia yon? Dapat maintindihan po natin, mga kapatid. Kasi nga, pag alam mo yung Bible at nalalaman mo kung ano ka sa harapan ng Diyos, hindi ka gagawa ng mga kalikuan. Tama po ba? So bakit may mga nang-hold up? Bakit may gumagawa ng masama? So hindi kasi nila alam na ang kanilang buhay ay mayroong hangganan. Tama po ba? Pagtapos na, sabi nga, there is time for everything. O, ibig sabihin, sinilang tayo, may oras. Diba? Nakasulat yan na kung anong oras, anong petsa, kung anong taong ka pinanganak. Pero may oras din yung kamatayan. So yung time ng ating pagsilang ay tapos na. Anong time na inaantay natin ngayon? Kamatayan. So yun ang katotohanan na dapat maintindihan natin
kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay na ito at kung bakit tayo hindi dapat gumawa ng masama. Kaya nga yung oras mo, sabi mo sa tabi mo, yung oras mo, wag mong sayangin. Kasi maraming tao sila sayang ang oras eh. Saan nila sinasayang ang oras nila? Di ba? Nakikita natin dito, imbis na mga Kristiyano na ha, mga kapatid, ito yung kinakalungkot ko eh. At ilang beses kong inuulit to. Nung ako'y nabago, pumunta ako ng church. Dahil iniisip ko, yung loob ng church, mga binago rin. Pero tumatagal ako sa gawain, pambihira, uso pala doon ang marites. Uso pala mga plastic. Di ba? So, naintindihan ko yung 12 disciple kung bakit may Judas. Kasi meron tayong free will. Di ba? Yung 11 disciple, okay. Pero yung isa, hindi okay. Buti isa lang. O, di ba? Pero bagamat gusto ng Diyos, yung oras nila ay mapulpil ng maayos, maging maayos ang kanilang relasyon, pero kasi si Judas ay nasisilaw sa saan? Sa barya, di ba? Sa pilak o sa pera. Kaya mga kapatid, kaya sinasabi ni Lord at sinasabi ng Biblia na there is time for everything. No? Lahat ng bagay under the earth ay merong katapusan. Kaya nga, nagkaroon ka ng pamilya, ayusin mo pamilya mo. Di ba? I-enjoy mo yung pamiging pamilyado mo. Huwag mong sirain ang pamilya mo. Dahil lang, saan? Sa trabaho, third party, o may manliligaw sa iyong iba, na sinasabi, mas pogi ako sa mister mo, o mas maganda ako sa misis mo. Tama po ba? Kasi nga, yung oras natin, mga kapatid, sa ating mga anak, ay napakahalaga. Hello, tama po ba? Kaya nga yung time natin, nung ikaw ay nagkapamilya, nanganak, so yung time mo sa anak mo, bigyan mo ng sabi nga, ng oras, o yung panahon. Kasi darating ang panahon, mag-aasawa yan. Tama? Kusay ang aalis. Kasi sabi nyo, lahat ng bagay sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Kaya nga, hanggat may pagkakataon ka, kung gusto mong mapabuti ang buong pamilya mo, ilapit mo kay Lord. Huwag mong ilalayo. Huwag mong ilalayo yung pamilya mo sa Panginoon. Kasi bakit? Nagiging matatag ang relasyon ng mag-asawa o relasyon ng pamilya dahil sa Diyos. Kasi siya nagtatag niyan eh. Kaya napansin mo, pag malayo ang tao sa Diyos, kung kani-kanino naniniwala. Di ba? Konting bagay, konting chismis, galit na. Hindi na makamove on. Kasi nga, walang direksyon. Kaya nga yung panahon natin, dapat, sabi nga, there is season for everything. Dapat, kung ikaw nag-aaral, mag-aral ka. Amen? Panahon mo yan eh. Wag mo nang agawin yung panahon mo sa iba. Kasi pag dumating yung panahon na sinabi mo, sayang, sana kung nag-aral lang ako, maganda ang position ko. Ngayon, taga-walis lang ako. Tama po ba? Kasi bakit? Ano inuna? Yung siya'y nag-aaral. Anong binigay niyang panahon? Kayo na magsabi niya. Di ba? Nung pinag-aral tayo ng ating mga magulang, lolo, lola, o sino pa man, ano ang panahon na binigay natin sa kanila? Panahon ba ng pag-aaral o panahon ng Diba? Kayo na po magsabi. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, yung ating panahon.
Pero lahat ng ginagawa natin dito, mayroon hangganan. Nakakulot pang isipin, nakakalungkot po, di ba? Isipin na ang bawat membro ng pamilya natin ay may kanya-kanyang oras. Tama? Maaari may nawalan na tayo ng tatay, nawalan ng nanay, nawalan ng kapatid, nawalan ng anak. Pero dapat mabuksan ng isipan natin na yung mga panahon na yon na tayo'y nawala ng pamilya, sana nabuksan ng isipan natin na tayo magpatuloy sa Panginoon at wag na natin sayangin ang ating mga oras. Kasi yung tao, nakikita ko, sayang na sayang yung oras eh. Bakit nasayang oras? Nakikita mo, maghapon, magdamag, nagtotoma. Di ba? Maghapon, magdamag sa trabaho. Bakit sinasabing nasayang oras? Okay lang magtrabaho ka ng 8 hours. Di ba? Pamisa-misa, nag-overtime ka. Pero yung buong panahon mo, nasa trabaho na lang, tapos uuwi ka sa pamilya mo, tulog na sila. Tapos gigising ka, no? Ang aga, aalis ka. Pagbalik mo, tulog na naman sila. Tapos magugulat ka, malalaki na pala ang mga anak mo. Tama po ba? Kaya mahalaga, yung merong time. Alam mo yung time na binibigay sa atin ng Panginoon, ito dapat natin maintindihan. Kaya sinasabi rito, lahat ng bagay ay mawawala. Kaya sinabi nga dito sa Mateo 24, verse 35, ang sabi po dyan, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Amen. So ito'y napakahalaga. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, yung Word of God, magpakailanman to eh. Yung sinasabi ng Panginoon. Kaya kung meron ka neto, may intindihan mo kung ano ka. Kasi mga bagay sa mundong ito, lilipas eh. Amen po ba? Yung earth, mawawala yan. Yung ating kinakumalingan dito, mawawala yan. Pero ang tanong dito mga kapatid, yung salita ba ng Diyos, yung every message na ginagawa natin every Sunday, nakalagay pa ba yan sa puso't isipan natin? Tumimo ba to? Ito ba ay lumago sa atin? Amen? Alam mo, yung Word of God, pag tinamaan ka nito, mananatili ka sa Panginoon eh. Amen po ba? Hindi ka lalayo. Kasi tinamaan ka ng Word of God. Naintindihan mo na isang araw, haharap pala ako sa Diyos. Kaya nga napakahalaga kapatid, yung simulang naging Krisyano ka, anumang edad yan, anumang panahon yan na sinasabi sa Biblia, yung naintindihan mo yung salita ng Diyos, nagpapatuloy ka na. Amen? Dapat nagiging manggagawa ka na. Dapat lagi ka na nagpipray. Dapat nakikita na ng parents mo yung malaking pagbabago sa buhay mo. Amen? Kaya mga kapatid, ito yung napakahalaga eh. Na maintindihan po natin na lahat pala ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Kasi kaso lang mga kapatid, ang mga tao, mapagmahal sa mundo eh. Tama po ba? Sino minamahal ng tao sa mundo? Di mo masama mahalin magulang, di ba? Mahalin ang parents. Pero kung mahalin mo kung sino-sino na lang at iniidolo mo, sayang eh. Kaya sinasabi dito sa 1 John 5 verse 15 at 2 verse 15, sorry. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen. So ano ba ibig sabihin ng sanlibutan? Ano ba ang kahulugan na sinasabi sa Biblia na ano ba yung pag-ibig sa sanlibutan?
Kaya sinasabi dito ng Panginoon, huwag niyong ibigin eh. Hello? Pag sabi kasi sa libutan, pag napamahal ka rito, hindi mo kayang ibigin ang Diyos. Tama po ba? Kasi maraming tao, habol ang habol doon sa sanlibutan. Yung mga bagay sa sanlibutan, yung kanyang mga ginagawa ay puro sa sanlibutan na lang. Di ba? Kaya ang tao, napamahal saan? Sabi nga, sa pera. Tama po ba? Pag walang pera, hindi masaya. Pera ba magpapaligaya sa buhay natin? Okay lang naman magkaroon ka, pero yung masobrahan ka na hindi mo na pinapansin ng Panginoon dahil sa kayamanan sa bundong ito, dahil sa kakahabol sa bundong ito, yun po ang hindi maganda. At sinabi pa po sa 1 John 2 verse 17, The world and its desire pass away, but whoever does the will of God live forever. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So ito na po tayo, dapat makuha po natin ito yung word na ito, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, napakaliwanag, no? Mawawala ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Kaya nga, nasaan tayo? Kaya nga bilang isang Kristyano, mas mahalin na natin ang Diyos. Kasi doon, mabubuhay tayo magpakailanman eh. Eh dito sa earth, mawawala to. Di ba? Kaya lahat may mayroon may expiry date, di ba? Di ba? Yung gamot, nag-expire. Yung bahay mo, nag-expire. So, yung buhay mo, nag-expire din. Kaya anong ginagawa sa mundo, ginigipit ang tao. Pero sabi nga, pag ikaw, yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ito yung, sabi nga, ikaw yung magpakailanman. Kaya nga dalawa, di ba? Saan tayo gusto mong lumagay? Sa magpakailanman o sa may hangganan? Sino sa inyo sa magpakailanman, taas ang kamay? Tuwing linggo ba yun o tuwing Sabado? Magpakailanman. So, iba po yun, ha? Mga sad story yun, eh. Pero ito, mga kapatid, na sinasabi dito, yung nagmamahal sa Panginoon, mananatili yan. Forever yan. Pero yung nagmamahal sa mundo, meron katapusan. Kaya kapatid, kung naiintindihan natin, ang buhay natin ay may hangganan. Tama po ba? Sino nakakaintindi? Taas ang kamay. Ayan. Naiintindihan natin na ang buhay natin may hangganan. Pero kamusta na ang ginagawa natin sa araw-araw? Hello? Para napakasakit, Lord, napakasakit naman. Ang buhay namin may hangganan. Pero sinasabi naman ni Lord, yung sumusunod sa kalooban niya, mananatili yun magpakailanman. Kaya nga ang taong makamundo, takot sa kamatayan. Takot sa virus, di ba? Lahat ng proteksyon ginagawa niyan. Pero ang taong malapit sa Diyos, hindi niya kinakatakutan ang kamatayan dito sa mundo. Bakit? Alam kasi niya, napupunta siya sa kaharian ng Diyos. Amen? Alam mo, pag napapalapit ka kay Lord, napakaganda eh. Kasi dito, tandaan po natin, ang buhay natin dito, merong hangganan, may katapusan, kaya yung time mo, huwag mo nang sasayangin. Sabi mo sa tabi mo,
Nakukuha mo ba? O meron po lang kausap? Sabi mo sa tabi mo, nakukuha mo ba yung mensahe? Kasi bakit? Your next destination is forever. Next. Lahat ng bagay sa earth may katapusan. Pero yung susunod na pupuntahan natin, pupuntahan mo, ay forever na yan. Kaya sabi mo sa tabi mo, umayos-ayos ka na. Tama po ba? Kaya sabi, pag kinasal kayo, ang kamatayan lang magpapahiwalay. Ibig sabihin, may hangganan. Yung pag-aasawa mo, may hangganan. Ang paggawa ng masama at paggawa ng mabuti, may hangganan sa mundong ito. Pero ang problema, yung ginagawa natin sa mundong ito, yun ang baon mo sa next life. Hello? Kung tayo Kristiyano pero plastic, di ba? Kung tayo Kristiyano ay hindi nagpapatawad. Kung tayo Kristiyano hindi nagpapatuloy. Baga, kung kailan natin maiisip ang Diyos, tsaka lang tayo pupunta. Tsaka lang tayo papasalamat. Pero mas mahaba ang panahon natin sa mundo. Di ba ang tao, pa makikita mo, no? Gusto party. Di ba? Pag party, ang bilis imbitahan ng tao. Birthday ni ano? Uy, may piyesta doon. O, di ba? Uy, may kasal. Uy, iniimbitahan tayo. Tapos pag iniimbitahan mo sa simbahan, walang time. Pero pag mamamatay na, saan gusto? Sa heaven. O, di ba? Totoo yan eh. Kasi alam niya may impyerno. Pero ang buhay niya, yung ginagawa niya sa mundong ito, pang-impyerno. Tapos pag mamamatay na, gusto panlangit. Nakakasad naman, di ba, mga kapatid? Paano kung di sa pagbigyan ni Lord? Kung nakita ni Lord, di naman totoo pagsisisi niya. Kasi tinitingnan ni Lord ang totoong pagsisisi. Hindi yung pagsisising naninigurado lang, Lord, nagsisi na ako, ha? Diyan ako sa heaven. Pwede ba yun? Kasi ang totoong pagsisisi, nagkakaroon ng malaking transformation sa buhay. Tinigil niya na yung ginagawa niya sa makamundo. Kaya sabi makamundo, yung mga makasalanan, tinigilan niya na. Tinalikuran niya na. Kaya yung life niya is holy life, papuntang kaharian ng Diyos. Hindi natin pwedeng maloko ang Diyos, mga kapatid. Ang tao, mabobola mo pa eh. Sasabihin sa'yo, sweetheart, I love you so much. Sorry. Tapos text yung kajowa niya, nag-sorry na ako. Ganun magpakita ah. Te-text na lang kita sa susunod. Tama? Ang tao pwede natin mabola, pero ang Diyos never. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung totoong pagbabago. Amen? Tinatalikuran. Hindi natin pwedeng samantalahin ang Diyos. Dahil sa Diyos, alam niya ang lahat. Pag nakita ka niya ngayon, alam niya na kung saan kayo lilibing. Hello? Alam niya na ang destinasyon mo. Kaya kung tayo merong pagkakataon na magbalik loob, magbalik loob na tayo kay Lord. Amen? Kasi ang tao, alam mo yung mga tao sa panahon na ito, nahihilo. Saan? Sa buhay, sa religion, saan lalapit. Nahihilo mga tao, nakakaawa. Saan ba akong religion pupunta para maligtas? Tignan mo si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Anong una niyang binanggit nung siya ay mangaral? Unang-una niyang binanggit, ang sinasabi niya, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan, dahil malapit ang dumating ang kaharian ng Diyos.
Hindi niya binanggit, pumunta kayo dito sa aming simbahan, magpatuloy, magbigay ng ikapo, di ba? Para kayo maligtas. Never niyang binanggit. Wala siyang religion na binanggit. Kundi ang binanggit niya, talikuran, ang kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Kaya nga tayo, kung gusto natin talagang yung next destination natin, ay sabi nga sa new heaven and new earth, o sa paradise, kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Amen? Talikuran ang lahat ng kalikuan. Dahil hindi tayo magiging accepted sa parusa. Dahil lahat paparusahan, yung mga hindi, nagbabago. Pero pag nagbago ka, ang next destination mo, yung kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi rito, choose the right way. Amen po ba? Nakita niyo may daan? Saan kayo dumadaan dyan? Kaliwa, kanan. Parang sa gitna lang yata kayo. Sa ba kaliwa? O, kaliwa dito. Kanan dito. Saan kayo dyan? Sa gitna, no? Peto pa nun. O naku, impyerno pala. So mga kapatid, kaya nga, ito yung sinasabing infinite. Ito yung sinasabing walang hangganan. Kaya nga, kapatid, siguraduhin na natin ang ating mga sarili. Ngayon pa lang. Kasi merong nakakausap ng mga tao kung kailan na nagkaroon ng matinding karamdaman. Kaya sabi, sana naglingkod ako sa Diyos. May mga ganon. Ang dami ko nakakausap. Siya sabi nila, Gab, tsaka na lang ako magbabago pag ready na ako. Yun, may mga ganong comment. Siya sabi ko sa kanila, bro, kung naiisip mo ang Diyos ngayon ka magbago. Huwag mong sabihin kung paghanda ka na. Kasi baka hindi na dumating yun eh. Tama po ba? Kaya pagbalik ko 1 week, nabalitaan ko, nasa kabaong na. Huling salita ko na pala sa kanya yon. Ibig sabihin, binibigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi naman gagamit ng kung sino-sino. Gagamit yan ng mga tao na magsishare sa iyo kumisan TV. Diba? Kumisan yung mga palabas na nakita natin, magsisi na kayo, mga ulo po. Minsan narinig natin yung mga bagay na yon. Kasi tayo mga ulupong tayo dati. Tama? Mga walang kwentang tao tayo dati. Pero yung naririnig natin yung mensahe, tama to. Kasi ako, salbahay ako eh. Pero, Word of God na pala yun, na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Amen? Kaya pagbalik ko, sabi ko, sayang, sana nabago siya. Kaso nabalitaan ko, nabaril, tinamaan sa ulo. Kaya mga kapatid, kasi forever na ang next destination natin eh, mga kapatid. Kuha niyo po. Hindi biro-biro yung kabilang buhay. Napakatindi po ng sasapitin ng mga tao na lumalayo sa Panginoon. Kaya pasok na tayo dito sa magpakailanman. Forever ba yun? Ayan. So sinasabi po dito sa pahayag 20 verse 11 hanggang 12. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na makita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat at ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So, nakita niyo po, no? Yung heaven and earth, nawala. So, lumabas yung trono ng Diyos. Kaso may word no? Merong aklat
Nakita nyo, may aklat. Sabi nga, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Kasi lahat ang ginagawa natin ngayon, for eternity to eh. Kuha nyo po. Lahat. Kaya tinan mo yung puso mo. Pakiramdam mo yung puso. Pwede mabaka mo yung puso mo. Damahin mo yung tibok. Tatanungin ko lang kayo, kaya mong pigilan ng pagtibok? Bakit? Ang Diyos nagpapatibok niyan. Bawat tibok ng puso natin ay alam ni Lord ang bilang. Kaya nga, yan din ang titingnan ng Diyos, yung puso mo. Kung ikaw talaga ay naging totoo. Kasi may kahatulan eh. Tama po ba? Lahat hatulan. Kaya nga mga kapatid, siguraduhin mong in love ka kay Lord. Kasi si Lord naman nagbigay niyan eh. Si Lord nagbigay ng buhay. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero dapat maintindihan po natin, yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon, dapat binabalik natin yung papuri sa Kanya. Kasi yung next life natin, mga kapatid, sabi nga dito, maaring nakakatakot o kapayapaan. Dalawa lang naman eh. Heaven and hell lang. Wala na ibang pupuntahan ng tao. Wala dito sinasabi na pupunta ka sa dilim at doon kayo pagpipray ng mga religious leader at paramihan ng prayer, ligtas ka. Walang ganon. Tama po ba? Kasi may ganun, pag-pray mo yung si Lola natin, kasi yung sama-sama ng ugali nun. Pag-pray natin na pumunta sa heaven. Malabo yun, mga kapatid. Pag namatay ka makasalanan, kaparusahan ang inaantay ng tao. Kasi nga, may aklat na nakasulat ang lahat ng ating ginagawa dito sa earth. At sinabi pa rito sa Pahayag 20 verse 15, Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Yung aklat ng buhay ay napaka-importante sa atin na nandoon ang ating pangalan. Dapat naka-register ka. Amen? Ang tanong, paano ba mag-register? Di ba? Punta ka sa PSA. Di ba? Paano ka mag-register doon? Dadali mo lahat ng mga requirements mo. Pumunta ka sa school, paparegister ka. Ba't ka mag-aaral? Para ano? Para wala lang? Di ba? Mag-register ka sa school para makagraduate. At alam mo rin kung babagsak ka. Hello? Alam mo yan. Tama? Sino nag-aaral, hindi niya alam, hindi siya gagraduate? Tama po ba? Pag alanganin ka, alam mo yon. Ako, pasaway ako, wala akong pinasa eh. Hindi ko inayos eh. At bibigyan ka ng diploma kung maayos ang school mo. Kasabihin sa'yo, uy, graduate ka. Sa school na to, eto mga gagraduate. Di ba? Kasabihin naman sa iba, papuntahin nyo magulang nyo. May malaki problema nyo. Sa Book of Life, alam mo rin kung ikaw ay nakaregister. Paano? Tinanggap mo si Jesus, nagbalik loob ka, at nagpatuloy ka. Kasi holy life, ang nandun sa Book of Life, yung buhay ay holy life. Yung nagbalik loob, yung nagsisi, yung nagpatuloy. Kaya alam niya, siya ay gagraduate. Amen po ba? Yung nag-agam-agam,
Sabihin mo, kung nag-aagam-agam ka, sabihin mo sa katabi mo, sabi, kung nag-aagam-agam ka, o nagdadalawang isip ka, ay magsalita kayo, hello, sa katabi nyo, sabihin mo, kung nagdadalawang isip ka, na wala ka sa aklat ng buhay, magsisi ka na. Magsisi na tayo. Bakit seryosong usapan to? Lahat tayo, mawawala sa earth. Di mo sabing, matanda na nanay ko, mauuna to. Di mo masabi yan. Bisa, pinanganak nga, patay na eh. Tama? Eh, pinanganak pa, mas okay pa, wala pang... Baga, diretso na sa kaharian ng Diyos. Eh, paano? Kung nakakaintindi ka na, ng ginagawa mong kasalanan, nakakount na yan. Hello? Nakakount na lahat ng ginagawa mong pasaway o kabutihan. Kaya habang may pagkakataon ka magbago, magbago. Amen? Huwag natin biru-biruin ang Word of God. Kung mahal mo pamilya mo talaga, kung talagang mahal mo, misis mo, mister mo, iaakay mo yan sa Panginoon. Magagalit ka pag hindi yan umatin. Pero kung hinahayaan mo anak mo, hindi mo mahal yan. Nayaan mo lang kung saan-saan, hindi mo mahal yan. Ang tunay na pagmamahal ay inaakay ang buong pamilya sa Panginoon. Hello? Kaya lang, ito yung nakakalungkot po mga kapatid. Itatapon sa lawang apoy ang sinuman hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Kung minsan, mabubuksan isipan ng tao pag ang magulang nila nasa kabaong na eh. Ay, patay na si aking magulang. Patay na sila. Isa nga, mga kasama namin sa trabaho eh. Uy, patay na si Ha? Kakausap ko lang ah. Di ba may ganon? Kaya mga kapatid, yung pagiging seryoso ngayon na eh. Huwag natin baliwalain. Oo, nagkakamali tayo. Oo, nagkakasala tayo. Pero dapat, hindi tayo nagpapatuloy sa kasamaan. Pag alam nating mali, bitawan na. Dahil yung sasapitin ng mga tao at sasapitin ng mga, sabi nga kahit mga masamang espiritu, takot din yan mapunta sa impyerno. E baka maguluhan kayo, bakit? Di ba nasa impyerno yung mga masamang espiritu? Nakakagala pa sila ngayon. Nakakabulong pa nga. Sasabihin sa lalaki, babae ka. Di ba? Sabihin sa babae, lalaki ka. Bumubulong pa nga yan eh. Kaya lahat gagawin niya para ang tao mapahamak. Pero kasapitin kasi nila ay forever na rin. Yung nakakalungkot sa mga impyerno, sa mga jablong ito, at talagang nakakalungkot ka nilang sapitan dahil wala na silang kapatawaran. Tayo meron pa. Sabi mo, may pagkakataon ka pa. At sinabi dito sa Pahayag 20, verse 10, The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. At ang diablong andaya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Isipin mo, di ba? Sino ba dinadaya ng diablo? Tao. Tayo yung dinadaya niya. Sasabihin niya, lumayo ka sa Diyos, mas maniwala ka dito kay Pedro, kay Patring, kay kung sino-sinong mga tao dyan. Mas maniwala ka dito kay Kibbs, di ba? Kasi Diyos yan, di ba? May mga ganon. Ganon yung tao. Mas naniniwala pa sa tao. Kaya nga, ang diablo kasi ang lumilika ng pandaraya sa mga tao kung bakit ang tao napapalayo sa Diyos. Kung bakit ang tao malamig sa Diyos.
Ang dyablo, trabaho ng dyablo yan na i-deceive ang tao. Ba? Tulad natin noon, paano ba tayo nadaya noon? Ano ba buhay natin noon? At paano ka napunta rito? Meron ba mga pagsabi? Ano buhay mo noon bago ka napunta rito? Hello? Iba, anong klaseng buhay mo noon bago ka napunta rito? Kaya nga, makikita mo yung malaking changes na kung paano tayo dinaya ng mga demonyo. Kasi siya ang pumunta rito para i-deceive ang lahat ng tao. Pero sabi nga, nakakalungkot ang kalagayan nila doon. Kasi doon, forever sila. Ibig sabihin, tayo, wag tayong padaya. Dahil mas nakakalungkot tayo kung tayo nadaya ng dyablo at napahamak doon. Kasi tayo, minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo, mahal ka ni Lord. Sa mga naglilingkod kay Lord, ano ang kanyang gagawin? Sino sa inyo naglilingkod kay Lord? Taas ang kamay. Wow, praise the Lord. At sino gustong maglingkod kay Lord? Taas ang kamay. Yan. May pasigaw-sigaw pa, di ba? Alam mo, masarap yung naglilingkod ka kay Lord. Kasi excited ka sa kanyang pagdating. Hello? Sinabi nga sa unang Thessalonica 4 verse 17, Katapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. So, nakakatuwa po mga kapatid, no? Pagdating ni Lord, kasi bubuhayin ng muli ang mga patay, yung mga nagsiserve kay Lord. Yung mga buhay naman na nagsiserve kay Lord, sama-sama tayo doon. Magkakaroon tayo ng salubungan. Ito yung forever natin. Ito yung magpakailanman natin. Na makapiling natin ng Panginoon, sabi nga dito, sa kanyang kaharian. So, yung piniprepare ni Lord sa atin, ay napakaganda po mga kapatid. Kaya nakita natin destinasyon ng mga taong masama, destinasyon ng mga demonyo. Nakikita natin dito, forever sila doon para rusahan. So mga kapatid, wag tayo doon. Amen? Kailangan mag-desire ka. Kailangan isuko mo kay Lord lahat. Kasi ang pinakakalaban natin, hindi naman talaga devil Ang pinakakalaban natin, ano? Sarili mo. Tama po ba? Sino ang nagtukso kay Eva na kumain ng bunga na nagbibigay ng kalaman at mabuti masama? Sino? Yung ahas, di ba? Pinitusan ng demonyo O, tuksoy mo yan. Sino nag-decide? Sino nag-desisyon kumain? Sino? Si Eva. Di naman sabi, ako nakakain para sa'yo. Di ba? So, ang pinakakalaban natin, tayo ang sarili. Di ba? Pag nakita ka ng wallet, sino magdi-desire na kumupit? Ang diablo o ikaw? Di ba pwede sabihin, diablo, ako na kukupit para sa iyo. Di ba? Ikaw. Sino magsisinungaling? Di ba? Tuturuan tayo magsinungaling, pero ikaw magsasalita, hindi ang diablo magsasalita. Kasi sinungaling na siya So mga kapatid, dito, pagdating ng Panginoon, tatawagin niya yung mga taong nagbalik loob, nagsisi, at makakasama na natin ng Panginoon magpakailanman. As sinabi sa Pahayag 21, verse 1, Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa.
Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. Amen. So grabe yung gagawin pala ni Lord sa mga niligtas. Sabi, now I saw a new heaven and the new earth. The first heaven will pass away. At sabi dito, there also no more sea. Ano nakita nyo? No more sea. Wala ka na nakikita? No more, wala nang dagat. Bakit kaya wala nang dagat? Kasi sa dagat, nagsisimula yung bagyo no? Di ba? So, yung gagawin pala ni Lord, ay napakagandang earth, new heaven and new earth, sa kanyang mga anak. At doon tayo ilalagay. Sabi mo sa tabi mo, kasama ka doon. Di ba? Lilipas tayo at mawawala dito sa lumang earth na ito. Pero sa new heaven and new earth, magkakasama tayo doon. Tama? Kaya tandaan nyo na yung pagmumukha ng katabi nyo. Di ba? Uy, brother, ang palad mo pala. Wala ka doon. Di ba? Joke lang po mga kapatid. Kaya napakasarap kasi yung lahat tayo ay totally nagsisi at nagbalik loob. Amen. Wala namang banal sa atin dito. Lahat tayo po ay makasalanan dito. Lahat tayo dito ay may kanya-kanyang mga problema sa buhay. Pero ang the best dito, yung nakilala mo ang Panginoon, tumalikod ka na sa kasamaan. At nakasama tayo dito sa kaharian ng Panginoon. At ano pa ang gagawin ng Panginoon? Sa pahayag 21 verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Amen. No, kapiling na natin si Lord. Kasi tuwing makausap natin si Lord dito sa pamagitan ng panalangin, di ba? Kumisan, nagdadalawang isip pa tayo, dididingin kaya ako ni Lord? Papakinggan niya kaya ang aking mga panalangin? Pero dito, kausap na natin si Lord. Amen? Palagi, sabi dito, kasama natin ang Panginoon. Kaya papansinin niyo po, no? Bakit earth pa rin yung ginawa niya? Kaya sabi ng mga tao, pupunta ka sa langit. Di ba? Pero sabi sa Bible, gagawa si Lord ng new heaven and new earth. Kasi hindi naman tayo nilikha na pandagat, pang-earth, di ba? Kaya di tayo may enjoy doon sa ilalim ng dagat. Tama po ba? Kung sa ulap naman, di tayo may enjoy din. Kaya, nilikha tayo ng Diyos pang paradise Kaya nga ito yung gagawin niya sa mga taong nag-serve sa Kanya. Sa mga taong nagbalik loob. Kaya nga yung pagiging Kristiyano natin, dapat siguraduhin natin na huwag masasayang. Kaya paulit ko sinasabi ito, sayang ang attend mo kung hindi ka naman nagbabago. Di ba? Mabalitaan ka, naku, nagtaksil, naku, nagtungit, naku, nagano. Ang pangit, di ba? Naku, nagpasaway, naku, nagganito. Kaya nga mga kapatid, dapat yung ating pagiging Kristiyano, tuloy-tuloy, bagamat may pagsubok, normal yung pagsubok Di ba? Normal yan. Nasa tao. Pero siyempre, lagi tayong lumapit kay Lord. Natural may magtutukso sa iyo. Natural yang gagawa ng paraan ng diablo na madamay tayo sa kanyang kaparusahan. Pero huwag kang hihinto na sa kapanalangin sa Panginoon. Dahil sabi ni Lord, bibigyan kita ng bagong lakas. Ang lahat ng tumatawag sa Kanya. So ano pang gagawin ni Lord sa verse 4? He will wipe every tear from their eye. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. Sabi ni Lord, yung ating tears, yung ating mga iyak, papahiran na. Sabi dito, wala nang kamatayan. Wala nang hirap. Wala nang sakit.
Di ba? Pag tayo tumatanda, yung ating mga gulugod, ang hirap. No? Yung ating ngipin, nauubos. Tama po ba? Yung ating buhok, pumuputi. Pero pagdating ng time na ito, sabi ni Lord, no more death. Wala nang kamatayan. Wala nang paghihirap. Wala nang dalamhati. Kasi iiyak talaga tayo lahat doon. Kaya sabi ni Lord, papahirang ko ang kanilang mga luha. Kasi bakit? Ito yung mga taong nagtiyaga. Ito yung mga taong nagtiis na kahit ang daming tukso, ang daming problema, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niyo, welcome, good and faithful servant. Yan sabi ni Lord. Kahit matinding pagsubok natin sa earth na ito, tiisin lang natin mga kapatid, may nakalaan si Lord na doon ay punong-puno ng ginhawa, kaligayahan, kapayapaan, at kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ini-encourage ko kayo na tayo po ay mag-serve kay Lord. Tayo po ay magpatuloy. Huwag po tayong ihinto. No, humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, sabi nga, bibigyan tayo ng panibagong kalakasan.